Go mo, no? So next naman, let's say meron naman tayong given na 3 raised to x plus 1 equals 81. So meron ka naman given na 3 raised to x plus 1 equals 81. Given na 3 raised to x plus 1 equals 81. So yung ginagawa lang dito, dapat same base para maging equal yung exponents. So magkakaroon tayo ng base 3 lang. And kung alam mo ang pag nire-write tong 81, that is 3 raised to 4. Diba? 3 raised to 4 is 81 kasi 3 times 3 is 9, times 3 is 27, times 3 is 81. So, same bases, pwede na equate yung exponent. Then, simplify na lang. Lipat lang yung 1, magiging minus 1. So, yung magiging value ng x is 3. Pero titig method, actually pwede siya eh. Like, 3 plus 1 is 4 and 3 raised to 4 is 81. Next tayo. So let's say naman meron tayong given na g of x equals 4x squared minus 1 over 2x squared plus 5. So pinapahanap naman guys is horizontal asymptote. So yung vertical asymptote, mahahanap mo lang siya kapag inequate mo yung denominator, no, sa 0. So paano ang pag horizontal asymptote? So basically yung horizontal asymptote guys, may mga cases kasi ito eh. Like kapag parehas yung exponent, kapag magkaiba yung leading term, mga ganun. Pero sa case na to kasi madali lang siya kasi same lang yung degree ng exponent natin or yung degree ng numerator tsaka denominator natin. Sa case na to, kung parehas yung degree nila, di ba x squared siya tsaka x squared, so horizontal yung hinahanap. Kapag same yung degree, ang ginagawa lang is yung ratio ng coefficient sinisimplify lang. So yung 4 over 2 magiging to na lang siya. So magkakaroon tayo ng y equals 2. Pag parehas yung degree na logarithm of x plus 2 then plus logarithm of x minus 2 equals 5. So ano magiging sagot? Okay muna. Same lang to kanina, ano? Ginagawa natin. Kapag plus, minumultiply lang natin yung argument. Ay, nakalimutan natin ang base. Kaya pala. So yung given is logarithm of x plus 2 to the base 2 plus logarithm of x minus 2 to the base 2, no? Pero kung wala siyang bases guys, base 10 yan kapag logarithm. Anyways, ito lang. Sa madali lang. So magkakaroon tayo ng logarithm kung same bases, kakopy lang natin yung base, then i-multiply natin yung argument, then equate natin sa 5 kasi equals 5 siya. Then eto guys, difference of 2 square. So alam na natin yan na magiging logarithm of x minus 4 then x squared pala, I mean minus 4 to the base 2 equals 5. Then simplify na lang, rewrite lang siya into exponential. So magiging 2 raised to 5 equals x squared minus 4. 2 raised to 5 equals x minus 4. Then 2 raised to 5 is 32 equals x squared minus 4. Then kapag quadratic yung given na nakuha na solution, lahat ng terms ilagay mo lang sa same side, sa isang side I mean. Nasaan yung x? Tama, wala pala. Then minus 4, then minus 32. That pala ang ginawa ko na, ipabalik ko rin pala doon. Anyways, magkakaroon tayo ng x squared, then negative 4 o negative 4 minus 32 is negative 36. Pwede mo siya ilipat sa kabila ulit, pero difference of 2 square na lang to guys. So magkakaroon tayo ng x minus 6 tsaka x plus 6. Then simplify na lang. So yung value ng x is 6 tsaka negative 6. Pero hindi pa natin alam kung
tama parehas yung solution, pero pwede natin i-simplify or i-evaluate sa given. So, yung argument, bawal siya maging negative, pero try natin i-substitute yung 6 muna. So, 6 plus 2 is 8, positive yun. 6 minus 2 is 4, so positive. So, check yung 6 natin. Try natin yung negative 6. So, negative 6 plus 2 is negative 4. So, negative siya doon. So, automatic hindi na siya solution. So, hindi magiging sagot natin. Isa lang. Paano ito sinasolve? Ay, parang alam ko na. X equals minus 2 daw. So, sabi, find the value of k if x minus 2 is a factor of parang in-equate lang siya sa 0. X equals 2 na. Then ipa-plug lang doon. 0 na 'to eh. Di ba ginagawa tong 0? Tama ba? Pagkakaalala ko. So magkakaroon ng 0 equals 8 minus 2k plus 4. Then 12 minus 2k. Then 2k equals 12. So yung k magiging 6. Oo nga. Ano siya ginagawa? Okay. Ito. Pero review na lang. Hindi na ako marunong ng conics. So pag ganito naman, sagot. Critical points. So meron tayong numerator na x minus 3. Equate lang sa 0 yun. Which is magkakaroon tayo ng x equals 3. Then para naman sa denominator, x plus 5 equals 0. So magkakaroon tayo ng x equals negative 5. So ngayon, plug natin to sa number line. So meron tayong number line. Ito yung negative 5. Ito yung 3 natin. So meron tayong greater than. So wala siyang or equal. So itong mga points na to is excluded. So magki-test point ka na pagkatapos. So kuha ka ng points sa left ng 5, negative 5 which is negative 6. Sa middle na itong dalawa which is 0. Then sa right naman na ito na lang, which is 4. Then magka-test point ka na. So yun. If let x equals negative 6, then plug mo lang siya dito guys. Then kapag tama, edi shade yun, part na yun. Pag mali, edi close. Hindi, x mo yun. So big sabihin, kung meron tayong x minus 3, meron tayong 6, negative 6 minus 3 over negative 6 plus 5 greater than 0. Parang baga, mag-evaluate ka lang. So negative 6 minus 3 is negative 9 over negative 1 greater than 0. So yung negative 9 over negative 1 is 9 greater than 0, which is magiging true. So ibig sabihin, kung true siya, ito yung negative 6 natin. So shade mo tong part na to. So automatic to guys actually. Kapag shade yung dulo, x yung gitna, shade din yung dulo. Nakabila. Kapag x dito, ito yung sagot. X din dito. Huwag natin yung solve yun. Pero ganun siya ginagawa. Then ayun na. Hindi kunin mo na yung solution set. So from negative infinity, kasi turo doon negative, then negative 5, excluded yung negative 5, pero may other solution pa siya sa kabila. So meron tayong union ng 3 hanggang positive infinity. Ito yung magiging sagot na sin 225. So what is the exact value given na sin 225? So kung maalala, kung meron kang Cartesian, ito is 0, 90, 180, tsaka 270, diba? Then 360. Tama? So, remember guys, yung 225 natin is nasan dito siya parte, diba? Sa ito, quadrant 3. Something like this. Hindi ito parte, basta yan. So, ngayon, ang quadrant 3 natin is both negative yung ordered pair. So, ibig sabihin, negative na dapat yung magiging sagot natin. Tama? So, ngayon, kung meron tayo guys dito na unit circle,
tulad ng ginawa natin kanina. So kung ito yung 30 degrees natin, ito yung 45, ito yung 60. So nag-add lang naman tayo dyan ng 30, 15, 15, 30. So dito mag-add ka ng 30. O at dito lang tayo mag-start kasi okay naman to dito actually. Kasi sa quadrant 3 lang man tayo mag-focus. Kumbaga ito lang yung reference natin. So atingin lang natin to ulit, to tatlo. So ayan, 4 pala. So yung 180 pag nag-plus ka ng 30 magiging 210. Then pag nag-add ka ng 15 magiging 225. Pag nag-add ka ulit ng 15 magiging 200. Ilan? 240. Then pag nag-add ka ng 30 magiging 270. Wherein etong 45 is naka-same siya dito guys, naka-align siya dito. So ibig sabihin sa reference angle natin na 45 degrees which is square root of 2 over 2. Square root of 2 over 2. So ito yung sine. Ito pala. Ito yung cosine. So pares lang naman. So dahil negative yun guys, ito yung magiging bantay niya. So magiging negative square root of 2 lang siya over 2. Yung sine natin. Ito lang siya ginagawa.